At atin pong unahin ang lagay po ng panahon lalo pang lumakas ang severe tropical storm Opong habang unti-unting lumalapit nga sa kalupaan sa bansa. Huling namataan ng bagyo sa layong 440 kilometers silangan po ng Giwan sa Eastern Samar. Dito ho may mga ghost project din Taglay nito, ang hangin na aabot sa 110 km per hour at pagbuksong hanggang 135 km per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Bukas po araw ng Biyernes, inaasahan pong ang landfall ng bagyo sa Bicol Region at saka po tatawid sa Southern Tagalog Region bago lumabas po sa West Philippine Sea sa araw po ng Sabado. Sa ngayon pinakataas na ang signal number 2 sa Catanduanes, southern portion ng Albay, Sorsogon, northern Samar, northern at central portions po ng Eastern Samar at maging sa northern at central portions po ng Samar. Signal number 1 naman sa lalabing bahagi po ng Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Mindoro, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga. Habang signal number 1 din ngayon sa ilang pang mga lugar sa Kabisayaan, pati po sa ilang bahagi ng Mindanao. Suspendido naman po ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang sama ng panahon. Bunsod pa rin po ng bagyong Opong. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa mga probinsya po yan ng Masbate, Northern at Eastern Samar, kasama rin po ang Quezon Province, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur. Suspendido rin ang klase all levels sa Catanduanes, Albay, Samar, Biliran, Laguna at Romblon. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa Santa Barbara, Pangasinan at Kalumpit, Bulacan. Maging sa ilang lugar sa Rizal tulad po ng Morong, Taytay, Antipolo at maging sa Tanay. Samantala po naman siniwalat po ni DPWH Secretary Vince Dizon kahapon na mayroong pong bilyong-bilyong pisong halaga ng air assets na konektado nga kay Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayan po sa report nga na sinimiti sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa datos nga po ng CAAP ay mayroong 6 na air assets na rehistrado sa ilalim po ng Misibis Aviation and Development Corporation ng nahawak po ng mga anak niko. Kasama rito ang dalawang Augusta Westland AW1398 na tig $16 million ang bawat isa at isang Gulfstream 350 na nasa $36 million ang isa. Kung pagsasamahin po ang naturang mga air assets, aabot ito mga kapatid sa halagang $74.65 million o 4.2 billion pesos. Meron namang 3 pang mga air assets na nakarehistro pa rin po sa Hightone Construction Development Corporation na pagmamay-ari po naman ng kapatid ni Zaldico na si Christopher Co. Lagpas $7.9 million. Ang pinagsama pong halaga ng mga ito nakatumbas ho naman ng higit sa 450 million pesos. Suma total, aabot po sa halos 5 bilyong piso ang halaga ng mga choppers at eroplano na pag-aari po ng mga ko. Na-flag din po ng CAAP ang isang helicopter na nakarehistro naman sa QM Builders na pagmamay-ari po ni Alan Kirante at isa sa top 15 contractors. Nasa $2 milyon o 114 million pesos ang halaga nito. Sinasabi din po ni Dizon na ang naturang mga impormasyon po ay naihatid na rin sa DOJ at sa Anti-Money Laundering Council at maging sa Independent Commission for Infrastructure. Anya, sila na po ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga air assets na ito. Tila nagkaroon naman daw ng emotional breakdown si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa sobrang bigat ng korupsyon sa mga flood control projects. Ayon po sa kalihim, simula pa lang ng laban ito. Pero sobrang lala daw ng katiwalian kaya hindi na rin halos alam ni Secretary Vince Dizon ang kanyang gagawin. Kahapon nga sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Kasi parang overwhelming na masyado to . I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now. Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Yan nga po ang tining ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa ngayon, 10 opisyal ng DPWH ang pinagpapaliwanag ni Secretary Vince dahil pa rin sa marangyang pamumuhay at substandard projects. Ang ilan sa kanila, na-booking na, dinodoktor daw ang mga dokumento. Kasama po dyan ang mga regional directors ng NCR, Central Visayas District Engineers ng iba pang mga lugar. Binigyan sila ng 5 araw lamang para makapagpaliwanag. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!